Natapos kaninang madaling araw ang talakayan ng Bicameral Conference Committee sa 6.793 trillion pesos na panukalang budget para sa 2026. Ang DPWH budget na dahilan ng pagkaantala ng BICAM meetings lalo pang natapyasan. Balita hatid ni Bea Pinlac. Halos buong linggong hinimay at tinalakay ng Bicameral Conference Committee ang panukalang 2026 national budget na makasaysayan dahil unang beses itong binuksan sa publiko. Mag-aalas 12:30 ng madaling araw nang tuluyan itong natapos. On the part of the Senate, this Bicameral Conference Committee meeting is hereby adjourned. On the part of the House, this bicameral conference committee hearing is hereby adjourned. Bagamat dumaan sa butas ng karayom, aprobado na ang nasa 529.6 billion peso budget ng Department of Public Works and Highways na unang sumalang sa BICAM noong linggo. Masalimuot ang naging talakayan ng BICAM dito matapos hilingin ng DPWH na ibalik ang 45 billion pesos na tinapyas ng Senado dahil sa pagkakamali sa computation sa costing ng mga materyales sa mga proyekto. Base po doon sa submission ng DPWH, sa bagong submission ho nila, na dito po sa bagong adjustment factor, ang resulta ng na savings na nakuha ho natin ay 20.7 billion pesos. So, confident po ako sabihin na wala nang overpriced na materyales sa loob po nitong budget na ito. Nagkamali. In fact, they sent us a letter the other day Yes. acknowledging that there was an error in the computation. Indeed, malaki ang dapat tapyasin. At nung kinumpute nila, sinama na rin yung hauling, ibig sabihin yung tracking, logistics, ng materyales na kasama dapat sa costing. Ayun, lumalabas hindi 45 kung hindi 20.7 ang overprice. Ang 20.7 billion pesos na savings mapupunta sa PhilHealth at National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Ang national government ay hindi ho nagre-remit ho ng tama sa PhilHealth. May 16.5 billion pesos na kulang. Yung natipid ho nating 20.7 billion dahil po maraming mga lugar ang nasalanta, marami ho tayong mga lugar na tinamaan po ng bagyo or earthquake, ilalagay naman po yung 4.2 additional sa NDREAM Fund. Pero may ilan pang bagay sa DPWH budget na kinilatis ng ilang mambabatas. Kung ang direksyon ay maglaan ng pondo para sa mga disaster, bakit tinatanggal natin ang preventive maintenance na siya ang unang-unang kailangan sa bawat pangyayari ng kalamidad? Bakit yung preventive maintenance pa sa lahat ng programa ang binawasan ng todo-todo? Naghalo-halo na ho yung problema. No? Nagkaroon po ng problema dito sa flood control issue. Ngayon, nagkakaroon ho sila ng management reshuffling at management enhancing. At dahil dito po sa mga ginagawa ho nila sa loob ng DPWH, nade-delay rin po yung kanilang project execution. Nasabi naman ng DPWH, bawasan lang ng konti dahil meron pa kaming pondo, pagbibigyan ho sila ulit, maiipon lang, hindi rin ho nila magagamit. Nagpadala rin ng liham sa BICAM si DICT Secretary Henry Aguda. May nasa 22.9 billion pesos daw na matitipid ang gobyerno base sa bagong computation ng mga ICT projects sa iba-ibang ahensya. Some of them are volume discounts, some of them are redundant procurement, some of them are subscription services that can all be haggled at a cheaper rate. I think there are other projects as well that they found to not be practicable at the moment or hindi na, or baka outdated na po yung ongoing digitalization initiatives. Ipinaliwanag naman ng BICAM ang pagbalik nila sa 889 million peso budget ng Office of the Vice President na nauna ng kinaltasan ng Kamara dahil sa paulit-ulit na pagtanggi ni Vice President Sara Duterte na depensahan ang pondo ng opisina niya. First, bumalik naman siya sa NEP level. So, ibig sabihin, aprobado to ng DBM at ng executive at pangalawa, hindi naman ganong kalakihan yung itinaas. Pag ganito kasi titignan mo yung kabuuan para less friction at hindi pa tumagal kung maliit lang ang pinag-uusapan.
Tinaasan naman ang pondo ng Office of the President na ngayon ay nasa 28 billion pesos na. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, hindi na mahabol bago magpasko ang ratifikasyon ng BICAM report tungkol sa pambansang budget. Pero kampante raw ang House at Senate contingent na walang mavivito rito ang Pangulo. Baka 28 ang permahan and 29 ang ratification. Kasi we have to reconcile our numbers with theirs. No, so yan, process alone will take 5 days. So tapos may Pasko pa, 'di ba? May Noche Buena. Target daw nilang mapadala ang pinal na panukalang budget sa Pangulo sa December 29, 2 araw bago matapos ang 2025. Pero kampante silang sapat na oras ito para marepaso ng Pangulo. Simultaneous na po yung finalization ng enrolled bill ng GAB at yung review ng DBM. So rest assured po that the executive is given enough time to review the GAB before the President signs it. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News.